Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan ginamit ni Will ang mahika ni Sion upang ilagay sa kanyang espada at gamiting pang-atake sa Evil Grand Duke. Matagumpay nilang natalo ang halimaw, ngunit may napakadaming Evil Sentinels ang nagdatingan sa kanilang kinalalagyan na ikinabahala ng lahat. May bigla namang isang grupo ang lumitaw, kung saan kasama nila ang pinakamalakas na Magi Evander, na ang Light Monarch, at sa isang atake lang niya ay naglaho ang lahat ng kanilang kalaban. Matapos ang mga pangyayari, bumalik na sa normal na pamumuhay ang mga estudyante, habang ang ating bida na si Will Surfort ay hindi pa din sapat ang kanyang credit upang makatuntong sa tore. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 21. Nagsimula ang chapter, kung saan may kausap na professor si Professor Wertner tungkol sa finals ng mga mag-aaral. Tinanong ni Professor Wertner na maaari bang makuha ang buong marka sa lahat ng subject. Sinabi ng isa pang professor na nasa kalagitnaan pa lang ng finals nila pero wala pang nawalang puntos. Ibig kong sabihin, kahit si Lihana ay hindi nakakuha ng perpektong score. Ito ay posibleng mangyari talaga. Isang learner o honor student lang sa mga written test na nakakuha ng mataas na marka. Buong pagkakamit ng written at hands-on credits. Para sa isang estudyanteng hindi lang basta-basta mahina, kundi isang walang kakayahan na umakyat sa tower ay walang kapantay. Ipinakita na nakikinig si Professor Edward sa pinag-uusapan ni na Professor Wertner tungkol sa pagkuha ng perpektong marka at makausad sa tore. Ipinakita din na nakakuha ng perpektong pagsusulit si Will na ikinasaya ni Professor Wertner. Nilapitan naman ni Professor Elisa si Professor Wertner upang sabihin na mabuti para sa iyo, Wertner, mukhang ang estudyanteng ginugulan mo ng lahat ng pagsisikap, ay malapit ng matupad ang kanyang pangarap. Sinabi naman ni Professor Wertner na Elisa Sensei, hindi, marami pang pagsusulit na kailangang gawin. Hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari hanggang sa huli. Sinaad ni Professor Elisa na kumusta na ang learner na pinag-uusapan sa academy ngayon na si Will Surfort. Sinambit ng guro na hindi na kailangan pang sabihin, ang batang iyon ay. Hinawakan ni Professor Wertner ang kanyang crystal ball at ipinakita si Will na porsigidong nag-aaral habang nasa tabi niya si Colette. Tinanong ni Colette na okay ka lang ba Will, habang sinabi ng ating bida na ayos lang ako pero hindi talaga dahil ang huling pagsusulit ay gaganapin na bukas. Sinabi ni Colette na pero ang combined hands-on exercise ay near-schedule at ginanap kasabay ng finals, tama. Ibig kong sabihin, natalo mo si Naberes kahapon. Muli palang ginanap ang combined hands-on exercise, at base sa sinabi ni Colette na nagawa ng ating bida na talunin ang Naberes, na pangunahing halimaw ng ika-10 palapag. Sinaad ni Will na oo, salamat kina Lihana at sa iba pa, nakuha ko ang lahat ng hands-on credits, kaya hindi ko pwedeng sayangin ang kabutihan ng lahat. Sinambit ni Colette na hindi naman yan ang ibig kong sabihin, habang inaayos naman ni Rusty ang nasirang goggles ni Will at sinabi, na ngunit nakakuha ka din ng kaunting credits sa practical tama. Sinabi ni Will Surfort na oo, ito ay 5 credits mula sa remedial class ni Edward Sensei. Kahit na ang huling pagsusulit ay nagkakahalaga ng 6 credits, kahit na kailangan ko na lang ng isang credit para umusad sa tower, ay hindi ko pwedeng pabayaan ang aking sarili. Si Will Surfort ay mayroon ng 2,199 credits, at isa na lamang ang kanyang kailangan upang makausad sa tore. Bigla namang hinawakan ni Rusty ang buhok ni Will at sinabi, na pero kung magpupursigi ka ng maigi, ay magiging kulay puti ang iyong buhok tulad nito. Nainis na namumula si Colette sa ginawang pagkuha ng buhok ni Rusty kay Will at sinabi na anong pinaggagawa mo habang nasaktan naman ang ating bida. Sinaad ni Rusty kay Colette na anong ibig mong sabihin. Nag-aalis lang ako ng mga puting buhok, ito ay isang bagay na palagi kong ginagawa para sa kanya, o ikaw lang ang nais na gumawa nito. Sinabi ni Colette na anong sinasabi mo, ayoko ngang gawin iyan, at walang dahilan para magawa ko yan sa kanya, hindi ba? Bigla namang naging seryoso si Colette at sinabi kay Will, na pero nag-aaral ka ng sobra pagkatapos ng lahat, simula noong araw na natalo natin ang Grand Duke, ikaw ay parang may malalim na iniisip, ano bang nangyayari? Sinabi ni Will, na alam nyo, na may isang maliit na lalaki sa expedition team na iyon, pero alam ba ninyo kung sino siya?
Sinaad ni Rusty, na marahil siya ay kabilang sa Finn clan, sa tingin ko, sila ay isang lahi ng maiikli na tao na hindi makagamit ng mahika, ngunit nakakuha ng mga henerasyon ng kaalaman tungkol sa dungeon, mula pa noong panahon ng Magic Queen, sila ay nakakontrata ng tower, upang tumulong sa paggalugad ng dungeon bilang mga gabay. Sinasabi na imposibleng umusad sa mas malalalim na palapag nang wala ang kanilang tulong. Sinambit ni Colette na ang dami mo palang alam Rusty, habang napaisip naman si Will Surfort, at sinabi sa kanyang isipan na ang Finn clan at ganun din ang nadama kong kapangyarihan na iyon na ang Magic Sword. Ang pakiramdam na iyon, naguguluhan ako kung ano sa mundo ang nadama kong iyon. Inilipat ang scene kay Finn, kung saan nakabalik na ito, at kinamusta ang headmistress ng Regarden Magic Academy na si Cauldron. Sinabi ng headmistress, na matagal na tayong hindi nagkita, Finn, mukhang isa na namang mahabang expedition ito, gaano kalayo ang inyong napuntahan. Sinaad ni Finn, na sa ika-49 na palapag, ang taong iyon na si Aaron, ay napaka-strikto sa trabaho. Si Aaron na tinutukoy ni Finn, ay ang pinakapinuno at pinakamalakas na Magi Evander. Ipinakita ni Finn ang kanyang dala-dalang gamit sa kanyang likuran sa headmistress, at ito ay isang espada na katulad sa hawak ni Marles na kasama ni Headless. Sinabi ni Finn, na una sa lahat, heto ang isang souvenir para sa iyo. Sinaad ng mistress, na ito ba ang sandata ng sinasabing Mage Killer? Sinambit ni Finn, na oo, nakasalubong namin ang ilang mga kaina-hinalang tao sa ika-40 na palapag, at nakipaglaban kami sa kanila doon din mismo, mga 20 sa mga high mages sa expedition team ang napatay. Hindi sila mga kalaban na kaya naming pigilan, kaya't pinatay namin silang lahat, ngunit tiyak akong ang Mage Killer, ay hindi isang bagay na natural na ipinanganak ng dungeon, malamang, ang mga taong iyon ay nagsasagawa ng mga eksperimento doon. Sinabi ng headmistress, na sinasabi mo bang ginawa nila ang sandatang ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang materyales, kabilang ang mga nakolekta sa mas malalalim na palapag ng dungeon. Sinaad naman ni Finn, na ipapadala ako ni Aaron upang mag-imbestiga muli sa dungeon, pinagkakatiwalaan ko sa iyo ang pagsusuri na yan. Ang tinutukoy ni Finn ay ang espada, habang sinabi naman ng headmistress, na patawad sa kanyang hindi makatarungang utos. Sinambit ni Finn, na hindi ko ito iniinda, mukhang may ilang mga kaina-hinalang karakter na nagkukubli sa likod ng mga eksena, kaya't mag-ingat din kayo. Ngayon, sa pangunahing paksa. Ipinatong ni Finn ang kanyang isang paa sa lamesa ng headmistress, upang umakyat ito at maupo sa harapan ni Cauldron. Sinabi pa ni Finn, na Cauldron, bakit wala kang iniulat sa akin tungkol sa batang iyon? Ang wands ay nasa ilalim ng responsibilidad ninyo, at ang swords ay dapat na nasa ilalim ko. Sinaad ng headmistress, na dahil si Will ay estudyante ng aming academy, higit sa lahat, siya ay gustong maging isang wand, para maabot ang Magi Evander, at balak din niyang umakyat sa tore. Sinabi ni Finn, na hindi ko pa narinig na may sword, na nagnanais na maging wand. Sinambit ni Cauldron, na oo, ito ay walang kapantay, ngunit naniniwala akong iyon mismo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng isang pagsasamang epekto na hindi pa nakita dati, hindi mo ba iniisip? Bigla namang umalis si Finn sa pagkakaupo niya sa lamesa ng headmistress at sinabi, na pero hindi ko gusto ang ganitong paglalaro, sige, iiwan ko siya sa inyo ng kaunti pang oras, ngunit mula ngayon, makikialam na rin ako sa kanyang mga gawain. Sinabi ng headmistress, na sige lang, gawin mo ang nais mo, habang sinabi ni Finn, na lahat ito ay para sa layunin na makuha ang langit. Inilipat ang scene kay Colette kung saan may dala-dala itong pagkain. Sinabi ni Colette sa kanyang sarili, nagising pa din siya sa oras na ito, sobra-sobra na ang kanyang pag-aaral. Kinausap ni Colette si Will at sinaad, na Will, nagdala ako ng hapunan para sa iyo, sinabi ko kay Wertner Sensei at nagbigay siya ng espesyal na pahintulot na. Tumigil sa pagsasalita si Colette dahil napansin niyang tulog na si Will, at kinuha niya ang jacket ni Will upang ilagay ito sa kanyang likuran. Tinanong ni Colette ang natutulog na si Will, kung talagang tulog nga ba ito. Hindi umimik si Will, indikasyon na tulog nga ito, habang bigla namang nahilo si Colette, at aakmang hahalikan ang natutulog na si Will Surfort. Bigla namang dumating si Rusty dala-dala si Kiki at sinabi, na anong ginagawa mo Colette? Ikinagulat ni Colette ito at sinaad kay Rusty, na kailan ka dumating dito. Hindi ito kung ano ang tingin mo.
Ako ay nag-aalala tungkol kay Will at nilagyan ko lang siya ng balabal. Sinabi ni Rusty, na ganun ba? Mukhang sinusubukan mong halikan siya, pasensya na sa maling pagkaintindi ko. Nakaramdam naman ng lungkot si Colette at sinabi, na totoo ang bahagi na nag-aalala ako sa kanya, pagod na pagod si Will, pero patuloy pa rin siyang nag-aaral ng sobra, at laging puno siya ng sugat, kinaiinisan ko ang Magie Evander. Dahil sa sumpa na inilagay ng Alves Vina sa kanya, si Will ay patuloy na hinahabol siya, ngunit siya ay walang ginawa kundi maghintay lamang sa tore. Nakakaawa naman si Will. Tumingin naman sa kalangitan si Rusty at sinabi sa kanyang sarili, na tama, pareho tayo ng nararamdaman. Inilipat ang scene sa taas ng tore, kung saan napansin ng kasama ni Elf Arya, na parang bang may gumugulo sa kanyang isipan, at tinanong niya ito kung ano iyon. Sinabi ni Elf Arya, na wala naman ito, habang biglang dumating si Elnor Elrith, ang elf na isa sa mga Supreme Five Wands at sinabi nito, na gaano kabihira, na ikaw na simbolo ng Catamaran, na lumabas mula sa iyong silid, at magbubuhos ka ba ng mga spear ng yelo o kung ano pa man bukas. Sinaad ng Ice Princess 1, na palagi ka nalang nakikipag-away sa akin, sobrang naiinis ka ba dahil sa pagkatalo mo sa Magic Contest laban sa akin, Elnor. Sinabi naman ng Phase 1, na iyon ay dahil limitado lamang sa Ice Magic. Kung nakagamit ako ng ibang uri ng mahika, tiyak na panalo ako. Dumating din ang isa sa Magie Evander na si Zeo Torsus Reinbolt, ang Lightning Lord's Wand. Sinabi nito, na nagtataka ako kung bakit ang ingay, dahil kayo pala. Dadaan na ako, kaya umalis na kayo. Sinaad ni Elf Arya, na ikaw ang umalis dito, habang sinabi ni Elnor, na ikaw na babarian ang umalis. Tinuwanan lang ni Zeo ang dalawa at sinabi, na hindi ba kayo tumitingin sa salamin kahit minsan, mga kabit. Bigla namang naging seryoso si Elf Arya at tinanong ang dalawa, kung bakit sila nandito. Sinabi ni Zeo, na huwag mo akong tanungin, malamang ito rin ang dahilan kung bakit kayo nandito. Ang Terminaria o Boundary Festival na kailangan kong paghandaan, kailangan kong gawin ang mga paghahanda para sa nakakapagod na ritual na iyon. Magtatapos na ang taon at halos mawala na rin ang barrier, tingnan natin kung gaano karaming kapaki-pakinabang na tao ang darating sa susunod. Inilipat naman ang scene, kung saan si Professor Edward ay nag-iisa sa library, at tapos na rin itong maghanda para sa kanyang pagsusulit na ibibigay sa mga estudyante bukas. Kinabukasan, habang naghihintay ang mga estudyante sa kanilang silid, ay pinag-uusapan nila ang maaaring mangyari sa kanilang huling pagsusulit. Sinabi ng isa sa mga mag-aaral na ito na ang huling araw, ngunit ito ay ang pagsusulit ni Edward Sensei, habang napabuntong hininga naman ang isa at sinabi, na ang pagsusulit ng serpent. Ito na ang pinakamasama, parang tatlong magkasunod na pagsusulit ito. Sinambit naman ng isa pang estudyante, na maaaring hindi ako makaabot sa tore. Ipinakita sina Lihana, Julius, Sion, Wignell at Colette na kasama din sa klase, habang si Will ay inihahanda na ang kanyang sarili. Pumasok na si Professor Edward sa silid, at pinatahimik ang buong klase. Sinabi din ng guro, na ang final test ay magsisimula na, pero, hayaan niyo muna akong sabihin ito, nagbigay lang ako ng isang tanong, ang lahat ng 6 na kredito ay ibibigay sa mga makakasagot ng tanong na ito. Isa-isang pinalipad ni Professor Edward ang written exam sa mga estudyante at sinabi, na hindi ako tatanggap ng anumang tanong, ipakita ninyo sa akin ang inyong natutunan sa 6 na taon ninyo dito sa akademya, sa ganoon, simulan na. Binuksan na ni Sion ang pagsusulit na ibinigay ni Professor Edward, at ang tanong sa kanyang exam ay kung ano ang mahika. Nakasaad pa sa exam, na batay sa sarili niyong mga katangian ng mahika, gamitin ang mga sumusunod na termino para magbigay ng paliwanag. Terra ang domain elements, koneksyon at ang pagpapahayag. Sinabi ni Lihana sa kanyang sarili, na ito ay isang tanong na humihiling ng nakasulat na paglalarawan ng mga kondisyon para sa pagtawag, at paggamit ng mahika. Ang proseso ng pagkonekta sa mahika, na karaniwan nating ginagawa ng walang malay, hinihiling nito na ipaliwanag namin ang pakiramdam na iyon sa mga salita. Sinabi naman ng iba pang estudyante sa kanilang isipan, na hindi ganon kadali na ilarawan ito sa mga salita, ngunit maaari ko pa din na masagot ito. Sinabi ni Wignell sa kanyang sarili, na tama ito, makakaya ng mga mages at mga elf na makuha ang sagot dito, habang sinambit ni Colette, na pero ang sinuman na naiiba, ay hindi kailanman masasagot ito.
May napagtanto naman si Sion at sinabi sa kanyang isipan na kung ganito ang magsusulit, ang walang mahika na iyon. Ipinakita si Will na nangangamba sa kanyang nakitang pagsusulit at sinabi na hindi niya maaaring masagot ang kanilang exam. Habang nakakaramdam ito ng labis na takot, sinaad nito sa kanyang isipan na ang kaalaman ay walang halaga kung hindi ito nasa mga aklat, walang silbi ang pagtuturo nito, lahat ay tungkol sa pakiramdam at sa kakayahan ng isang tao na magsimula. Ang walang mahika na taglay ay walang karapatan na sagutin ang tanong na ito. Hindi ko ito kayang solusyonan ng mag-isa. Ito na ba ang katapusan? Hindi ko ba maaabot ang tore? Ang pangako ko kay Elfaria. Naalala ni Will si Elfaria kung saan sinabi nito sa kanya na huwag kang susuko. Agad na kinuha ni Will ang kanyang ballpen at mabilis na nagsulat ito sa kanyang pagsusulit. Sinulat nito na para sa akin ang mahika ay isang inspirasyon. Isang himala na hindi ko maaabot kailanman, isang bagay na parehong maganda at malupit. Ang mahika ay isang bagay na dumarating pagkatapos ng matinding pagsisikap. Naniniwala ako na basta't hindi ako sumusuko, may isang kapangyarihan na higit pa sa mahika, kaya't ako bilang isang espada, ang mga wand ay. Inilipat ang scene, kung saan pinuntahan ni Professor Wertner si Edward upang kausapin ito. Sinabi ni Professor Wertner na ano ang problema sa pagsusulit na iyon. Ano ang problema sa tanong na itinakda mo? Sinaad ni Professor Edward na ano ang ibig mong sabihin. Ang ginawa ko lang ay itanong ang pinakamahalaga at pangunahing pundasyon para sa mga mages at mga patungo sa tore, ang 40% ng mga estudyante ay nagkamali at ito'y nakakalungkot. Sinabi ng galit na Professor Wertner na hindi iyon ang tinatanong ko, ang klaseng tanong na iyon ay nakatuon sa isang tiyak na estudyante. Bilang isang propesor, paano mo magagawa ang ganitong kabaliwan? Itinulak ni Professor Edward si Professor Wertner at sinabi na kayo ang mga nasa kabaliwan. Ano ang sinusubukan ninyong makamit sa pagpapahintulot sa isang tao na hindi marunong gumamit ng mahika na umakyat sa tore? Ano ang maaari niyang gawin sa lugar ng mga wand? Balak mo bang gamitin siya bilang guinea pig? Ikaw na hanggal, hindi ito biro. Sa mundong ito ng mahika, ang isang espada ay hindi kailanman magiging wand. May problema sa inyo, kayong dalawa at ang punong guro. Ang pagkakalas ng isang pangarap na hindi na mangyayari mula sa kanyang mga kamay, iyon ang pinakamaliit na magagawa ko upang mapagaan ang kanyang pagdurusa. Ipinakita na ang mga pangalan ng mga estudyanteng bumagsak at hindi makakarating sa tore, at isa si Will Surfort sa mga iyon. Si Will Surfort ay labis ang kalungkutang nadadama dahil hindi siya kasama na magtutungo sa tore. Dito na natatapos ang Chapter 21 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!